Yan, hello po. Shoutout po sa lahat mga ka-team Daddy Frankie and welcome po for another video. So, pag-usapan po natin mga kababayan, mga kabarangay, mga ka-team Daddy Frankie. Ito pong latest na usapin. Oo. Ito po dito po sa bahay. Nakakatapos lamang po ng house blessing, no? Kay Kuya Oliver. Ah, So marami nga tayo natanggap na mensahe, marami po tayong natanggap na mga komento at nanood din ng interview natin no kay Daddy Frankie. At marami pong mga komento, mga kababayan, mga kabarangay. Dito sa interview na ito, may mga hindi natuwa, may mga nadismaya, may mga nainis, may mga natuwa. So, samot-saring emosyon nga po ang saloobin no ng mga viewers at ng mga followers ng Team Daddy Frankie. Well, first of all mga kababayan no, mga Team Daddy Frankie. First of all, yan po ay personal na decision po ni Daddy Frankie regarding po sa bahay ni Kuya Oliver. Sana naman po dun sa mga nagsasabi na or nambabash, 'di ba? Sabi nga ni Daddy Frankie, wala siyang time para sa inyo, sa negative comments nyo. Dahil mas gusto niya na nakafocus sa tamang daan, nakafocus sa tamang desisyon, no? At may mga nakita kasi kong comments at nagsasabi na porke daw napakinabangan na, porke daw kumita na, nabigyan na ng bahay, iiwan na lang daw basta-basta. Narinig nyo naman po sa interview. Papaunawa lang po natin dun sa mga hindi po makaintindi na basher. Yung pag-expand ni Daddy Frankie ng Luzon, Visayas, Mindanao para maghanap ng iba pang beneficiaries, hindi lang dito sa Luzon. Yun po ay kapasidad po yun ng Team Daddy Frankie. At karapatan po nila yon na magdesisyon kung mag-expand sila. At narinig naman po natin mga kababayan, mga kabarangay, sa mismong bibig ni Daddy Frankie na siya po ay dadalaw pa rin kay Kuya Oliver. Yun nga lang pag-alis ni Kuya Oliver sa shelter, yun nga lang pagbawal sa kanya ng DSWD na magkopkop no ng mga kagaya ni Kuya Oliver ano na nga 'di ba? Kumbaga ano na nga ito napakasakit na nga sa kanya sa team ito pa kayang 'di ba? Ito pa kayang pag tingin-tingin niya kay Kuya Oliver, sa tingin nyo ba gusto rin ba ni Daddy Frankie yon na ganun lang ang gagawin niya? Of course hindi, pero kailangan kasi nga kailangan din bigyan ng responsibilidad at tamang responsibilidad itong mga kapatid katulad ni Kuya JJ, ni Ate Ansing, 'di ba? Na kailangan gampanan naman nila yung responsibilidad din nila kay Ate Ansing. 'Di ba? Dahil nandiyan naman si Daddy Frankie, ginawa na niya yung best niya, ginawa na rin ng mga sponsor yung best nila at nandiyan naman sila to support, 'di ba? Continue support Kuya Oliver when it comes to food, when it comes to medicine, monthly check-up, 'di ba? Lahat naman daw po 'yan tuloy-tuloy So syempre, hindi naman kailangan mag-stick lang, 'di ba? Pagka nag-stick kay Kuya Oliver, sasabihin nyo, 'di ba? Pinagkakakitaan lalo, 'di ba? Sasabihin nyo mas malaki kasi views kay Kuya Oliver. Kumbaga parang eto kasi yun mga kababayan mga kabarangay, mga ka-Team Daddy Frankie. Ito kasi yun. Para bang tinatanggalan nyo ng lugar si Daddy Frankie or ang Team Daddy Frankie na hindi nila alam kung saan sila lulugar. Maggumawa sila ng mabuti,
may masasabi pa rin kayo. Diba? Hindi na nila gawin tong ganitong senaryo, may masasabi pa rin yung iba dyan. Diba? Hindi naman lahat majority talaga natutuwa sa pagkagaling ni Kuya Oliver. Yung tuluyang gamutan ni Kuya Oliver. Diba? Maraming benepisyo na natanggap si Kuya Oliver. Kasi deserve niya yun. Deserve niya po yun. Diba? Kayong mga eto hindi naman sa pag-ano, kayo po bang mga basher dyan? Kayo po bang mga may nasasabing negatibo dyan? Tanong ko lang ito question ko. Kayo ba ay may nagawa ng mabuti sa kapwa nyo? Tanong ko lang o kahit sa pamilya nyo, may nagawa na ba kayong kabutihan? Kagaya na nagagawa ng Team Daddy Frankie. Kasi kung meron kayong nagawa, ilatag nyo dito ebidensya. Diba? Baka wala pa kayong bilang sa kagaya ng bilang na nagawa ng Team Daddy Frankie. Diba? So, huwag kayong makipagyabangan. Huwag kayong kung magsalita kayo para bang napakalaki ng ambag nyo sa lipunan Diba? Wala nga yung iba nga sa inyo, palamunin pa rin. Diba? Real talk lang. Yung sa inyo, nagsitandaan na, puta, asa pa rin sa palamon ng gobyerno, palamon ng porpis. Diba? So, bago kayo magsalita, you have to make sure na meron kayong nagawa rin na mabuti sa kapwa. Diba? Para hindi kayo napupulaan din. Kasi may mga tinignan akong sa mga FB, may tinignan ako mga profile pic. Yung mga nagsasalita, yung mga basher ng Team Daddy Frankie. Tinignan ko, nagluluto sa lumang kaldero, sa ganitong pero kung makapagsalita, kala mo napakayaman. Diba? Saka po iwasan natin yung pagiging demanding. Yung para bang gusto natin turuan si Daddy Frankie ng kung anong tama nilang gawin, dapat nilang gawin. Hindi kayo na mag-vlog. Diba? Mas magaling pala kayo mag-isip sa Team Daddy Frankie, kay Daddy Frankie. Hindi kayo na po. Diba? Kayo na yung mag-vlog. Paltan nyo na lang si Daddy Frankie. Diba? Buti nga ang bait-bait ng tao. Diba? Buti nga po, hindi nangungupal. Hindi, diba? Nanto-talk shit. Dahil from the very start, kilala na namin po yung tao. Tagal na namin kaibigan ni Ballpoint Man yan. Si Daddy Frankie. Alam po namin ang kapasidad nila na tumulong. Alam namin ang kapasidad nila bilang isang tao, bilang isang mabuting tao na nilalang ng Diyos. Diba? Alam po namin yun. Yan po yung taong hindi marunong magdamot sa kapwa. Very down to earth. Imagine niyo kung tutuusin, baka kung maiba-ibang vlogger yan, baka hindi niyo baka gada pa picture niyo, hingang kayo ng dolyares. Meron akong kilalang ganyan, nasa charity rin. Korean. Diba? Okay. Charity vlogger din, pero bago mo sila ma-meet and greet, kailangan may panghanda ka. Pag umuwi ka ng Pilipinas, kailangan may pakain ka. And Team Daddy Frankie po, hindi ganun. Diba? Apaka-humble po ng tao na yan. Kahit na malayo na narating ng Team Daddy Frankie. Kahit na sabihin mong isa na sila sa tinitingala na isa sa mga charity vlogger ngayon. Diba? Or content creator. Yan po ay nananatiling nasa baba. Nasa laylayan po ang puso at dangal. Yan po ang isang Daddy Frankie. Kaya po sana maghinay-hinay naman tayo sa pagsasalita. Alam ko hindi ko ma-please yung ibang kupal. Alam ko hindi ko ma-please yung ibang kupal. Pero sana yung kakupalan nyo, dalhin nyo sa pamamahay nyo na lang. Diba? Huwag nyo nang dalhin sa SOCMED. Huwag nyo na pong dalhin dito sa social media. Diba? Yung pagiging kupal nyo sa pamilya nyo, ano nyo na lang, diba? Ituon nyo na lang sa pamilya nyo. Kupalin nyo yung mga anak nyo, yung mga asawa nyo, diba? Mga kamag-anak nyo. Huwag kayong mangupal ng ibang tao
na kagaya ni Team Daddy Frankie na tumutulong sa kapwa. Ulitin ko, ang Team Daddy Frankie po, pinanganak sa social media yan na natulong na. Hindi pa sila sikat. Hindi pa sobrang sikat ang Team Daddy Frankie, si Daddy Frankie. Hindi pa siya totally sikat. Hindi pa siya boom na boom. Tumutulong na po yan sa sarili niyang pera. Dahil negosyante po yan eh. May itutulong talaga yan. Kaya nga po yung binibigay ng sponsor, buo niyang binibigay yan. Hindi kagaya ng ibang charity vlogger dyan, may anomalya. Diba? Ibibigay dun sa tapos pagkatapos ng vlog, babawiin. Si Daddy Frankie po hindi. Makikita nyo naman yan. O kagaya kahapon. May binigay kay Kuya Oliver. Diba? Pinahawak kay Kuya JJ. Nakita ng taong bayan doon na naandoon. Nakita namin. Ganun ka-transparent.